Ang Five of Pentacles ay nagpapakita ng conflict, kawalan at mga material na problema tulad ng kahirapan o sakit. Karaniwan itong nagsasaad ng matagal na period ng paghihirap, pero merong patuloy na pagtitiis. Sa relationship, maaari itong magpahiwatig ng dalawang tao na nagsusuportahan sa kabila ng hirap. Pero kapag natanggal ang mga material na problema, baka magbago o masubok ang kanilang ugnayan. Makikita rin ang simbahan sa card na ito. Ang simbahan na sumasagisag ng pagpapahinga o kaluwagan. Pero hindi ito nakikita ng mga tao, baka dahil sanay na sila sa kanilang paghihirap. So, 'di ba kung titingnan natin yung kwento na pinapakita ni Rider-Waite, ay may dalawang tao na tila nagdudusa or naglalakbay silang kitang-kita mo yung problema sa mga mukha nila, na meron talaga silang pinagdadaanan na paghihirap. Pero itong bintana ng simbahan ay maliwanag na nagbibigay ng ilaw, ngunit hindi nila nakikita yung liwanag na dulot nito dahil nasa labas sila sa snow at patuloy lang silang naglalakbay sa lamig at sa hirap ng panahon. So dito sa baraha, ang kawalan ng pinto sa simbahan ay maaaring magpahiwatig na wala ng tulong mula sa mga tradisyonal na pinagmumulan ng suporta. Kaya't kailangan nilang harapin ang mga problema ng mag-isa, na sa ngayon ay wala muna silang maaasahan na tulong. Psychologically, ipinapakita ng baraha na ito na minsan kailangan nating magtulungan para malagpasan ang mga pagsubok na hinaharap natin at ang mga problema nang walang tulong galing sa iba. So, ang ibig sabihin kasi ng mga tulong na galing sa iba dito ay kumbaga higher powers of authority or systems in place na dapat ay tumutulong sa atin, ngunit wala. So, in this situation, tayo lang mag-isa or kung may kasama mo sa problema na dinadanas din nila ito, edi kayo-kayo lang ang magtutulungan at wala nang outside intervention or any help from any higher authority or systems in place. So, from an occult perspective or a spiritual or supernatural perspective, ito ay maaaring magpahiwatig ng pagtalikod sa mga tradisyonal na sistema tulad ng church or religions or other systems at instead paghahanap ng personal na pag-unlad. Ngayon, kung ia-apply natin ang gustong sabihin ng Five of Pentacles sa mga ibang baraha tulad nitong si Star Spinner Tarot, syempre minsan iba yung kwento na pinapakita nila sa card. Pero kung ia-apply natin yung gustong sabihin or yung message talaga ng Five of Pentacles, pwede nating i-interpret itong Star Spinner Tarot na kumbaga itong silang dalawa yung babae at lalaki na naglalakad sa snow. So, in a way, it shows din na silang dalawa na lang ang nagtutulungan, na they're trying to help each other or bear through whatever challenges together kasi silang dalawa na lang, like they only have each other to rely on. Kaya itong babae parang tinatakloban niya yung bata kasi sila or isa't isa na lang ang source of protection at comfort na meron sila. Tapos, kung i-compare natin kay Rider-Waite, maaaring itong bintana ng simbahan is dito naman kay Star Spinner Tarot, ito yung nabasag na salamin kung nasaan meron pang isang pentacles na hindi sila nakukuha. So in a way, parang
ang pinapakita nitong Star Spinner Tarot is nakuha na nila lahat ng tulong na maaari nilang makuha. Pero hindi pa rin sapat. Tapos since nabasag na yung salamin or yung mirror, kumbaga wala nang way para makamit nila yung nais nila. So kaya tinatakloban itong bata nung babae kasi malamig. Parang yun yung feeling ng kwento dito sa card na to, 'di ba? Parang mukha siyang ice queen or something like that. So possible interpretation is nandoon sa salamin yung lagusan patungo sa isang maliwanag at maaliwalas na lugar, isang kinabukasan na gusto nilang puntahan. Kaso nabasag na yung lagusan kaya hindi na sila makakapunta doon. So in a way, they only have each other. So ayun nga, kitang-kita sa mga mukha nila na meron silang lungkot na dinadala. Tapos yung mga pentacles na nahulog na meron sila ngayon, posible kang sinasabi ng baraha is what they have right now, kailangan muna nilang pagtiisan kasi eto na lang ang meron sila. Kumbaga they have to make it last for however long they need to. Ngayon naman, kung ikukumpara natin sa Five of Pentacles ng The Naked Heart Tarot, mas abstract kumbaga yung pinapakita sa ating symbolism. Meron lang 5 pentacles, tsaka parang diamante na nabasag, na hugis puso or broken heart kumbaga. Tapos yung perlas na kwintas ay napigtal, na sumisimbolo nga ng loss or kawalan or kalungkutan or paghihirap or pagsubok, di ba? So, in a way, kapag alam mo yung ibig sabihin o gustong sabihin ng Five of Pentacles, malalaman mo pa rin kung ano talaga yung sinasabi niya kahit ganito na lang at wala ng kwento talaga yung pinapakita ng baraha. Pero makikita pa rin naman natin yung nais niyang sabihin kasi 'di ba, syempre diamante to. Isang napakahalaga na bagay, 'di ba? Pero nabasag, parang yung nabasag na salamin sa Star Spinner Tarot. So kumbaga, whatever that precious thing is, ano na siya, nasira na siya, nawala na siya, napigtal na. So something broke this material wealth or possession, kumbaga, nawala na siya. Dito naman sa Tattoo Tarot, mas wala siyang pinapakitang kwento. So, mas straightforward yung Five of Pentacles or Five of Coins. So, kailangan alam mo talaga yung ibig sabihin ng Five of Pentacles. Kapag naka-reverse naman ang Five of Pentacles, ay nangangahulugan ito ng chaos, pagkasira at kalituhan. Pwedeng magpahiwatig na lumalala ang sitwasyon. Pero minsan, ang ganitong pagkasira ay nagiging daan para sa pagbabago o panibagong pag-unlad. So, kahit na everything seems hopeless, na mukhang masama talaga or lumalala ang sitwasyon, ito rin ay isang pagkakataon para magsimulang muli. Depende na lang sa atin or sa tao kung paano haharapin ang sitwasyon at mga pagkakataon sa kanyang paligid. Babangon ba siya ulit or tatakbo siya? Patuloy ba siyang magtitiis lang o makikita niya na ba yung liwanag sa dulo ng paglalakbay niya? So, yan ang ibig sabihin ng Five of Pentacles ng nakabaliktad at ang gusto nang sabihin ng baraha na ito. Sa susunod ulit, like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa mga tarot cards.